sa iyong biyaya at habag. At kami po, Panginoon, ay narito at kinahabagan mo. Dinala mo ang aming mga paanan sa iyong panambahan at sama-sama kami nagpuri at sumamba sa iyo. Ikaw ang ngayon ang sentro ng aming buhay, Panginoon. Kaya Lord, dalangin po namin sa umagang ito, Ama, na kami po inyong samahan. Ang aming po mga isipan ay makatutok sa iyo, sa iyong salita. At Lord, dalahin po namin ang iyong Santong Espiritu sa aming kalagitnaan ay siyang kumilos, Panginoon. Tago niyo po ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw ang mahayag, ikaw ang makita, ikaw ang palakpakan. Ikaw ang bigyan ng karangalan sapagkat sa oras na ito, Panginoon, ikaw ang sisikat. In Jesus' name, Amen. Amen. Hihinga muna ako. Galing po kami sa isang linggong hakutan. Hakot ng bahay. May nakakita sa amin mga kapatid. Ito, dala eh. So, hindi biro pala talaga yung hindi talaga biro. Maglilipat ka ng bahay. At lahat ng part sa buhay mo, pinararaan ng Diyos sa proseso. So, hindi biro talaga yung maghakot ka. Hanggang gabi. Tapos yung lilipatan namin, nung unang tingin ko, talaga namang hindi ko matingnan. dalawang dipa lang ata eh. Dalawang dipat kalahati. Tsaka isang dipat kalahati kilapad. Anyway, it is God's will. At ang Diyos ay nagbigay ng kaaliwan sa amin. Kahit na medyo hindi talaga naging kaaya una yung ganoon. Pero na-realize ko na lahat ng mga pangyayari sa buhay natin ay kapahintulutan ng Panginoon. Ayan, sabi niya sa Book of Lamentation. Dahil yung Lamentation, yung panahon talaga na wasak ang Israel. Southern and Northern Kingdom, wasak talaga. Pero sabi ni Jeremiah, walang pangyayari na hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. So kaya kung ano naman nangyayari sa buhay natin, at sa tingin mo, hindi mo naman talaga ginusto, pero it happened, huwag ka kagad sumisi, huwag ka kagad magmukmuk sa tabi. Just take your mind na ito ay plano ng Diyos. Kasama ito sa mga plano ng Diyos. Kasi minsan, or kadalasan, may mga plano ng Diyos sa buhay natin, hindi mo gaano maintindihan. Tama? May mga pagkakataon ganyan sa buhay natin, kakakamot ka sa ulo eh. Mapapaupo ka sa isang tabi. But, yung verse na ibinigay sa akin ng Panginoon is yung Psalms chapter 37 verse 5. Sabi ron, trust in the Lord. Ayan, sabi, verse 5, commit your way to the Lord, trust in Him, and He will act. Yun daw plano mo, i-commit mo sa Panginoon, magtiwala ka sa Kanya, at gagalaw ang Panginoon. Ayan. So, kagaya nga ng testimony ng aking panganay. So, nung sinasabi niya ngayon, dahil nga tinitingnan niyo ang aming kalagayan sa buhay, nasabi ko sa kanya, ba't yung Diyos ba natin? Diyos ang second hand? Ito maganda namin gagawin ng Diyos. Lumakad ka lang sa katotohanan. Lumakad ka lang sa pananampalataya at pagtitiwala. Kumilos kami. Nagtitinda ako ng manok, lahat. Pero, ibang plano ng Diyos. Ang gusto lang ng Panginoon, makita yung ating pananampalataya at pagtitiwala habang tayo nabubuhay, lumalakad sa buhay na ito. Amen? Pero kung magtitiwala ka sa sarili mo, kung magtitiwala ka lang sa sarili mo, sasablay. Sasablay. Kaya anong sabi ng Diyos? Maliit man o malaki, mahirap man o madali, magtiwala tayo kay Lord. Amen? Yes, God. Pinakagustong gawain ng Lord o pinakagustong akto na nakikita sa atin ng Panginoon ay yung pagtitiwala sa Kanya, lalo na sa isang mahirap na sitwasyon. Amen? Yung lalo na yung wala kang kaya, yung hindi mo na alam kung ano yung gagawin mo, yung bang tipong wala ka lang masulingan, yung wala na magpautang. Saan ka pupunta ngayon? Saan ka pupunta ngayon? Magcha-charge ako. Di ba? May mga ganang sitwasyon ng buhay. Pero,
Kapag tayo humaharap sa mga matitinding hamon ng buhay, doon lumilitaw ang tunay na pananampalataya. Kapag hindi mo na kaya ang isang bagay, kapag hindi mo kaya ang sitwasyon, o wala kang kontrol sa isang sitwasyon, doon lilitaw ang tunay na pagtitiwala. Di ba sabi natin, bahala ka na Lord. Hindi mo na kaya, di ba? Ayun. Ito, introduction lang to, bagya lang po. Ito, kinukwento ko lang ang nangyayari. Mahaba pa tayo hanggang alas 3. Joke lang. Teka lang, itataas ko lang. Yeah. Nakakalimutan ko yung sinturong ko eh. Yeah. Well, anyway, paki-flash nga ko yung Raymark yung topic natin, yung title natin. Ano, yung title natin. Yung pa rin, yung tema pa rin natin ngayon. Actually, hindi na po ako nakapag-PowerPoint dahil nawala na po ako ng power. Hakot eh, manok, kung ano inako, ano madala, hakot, doon. Minsan pako, kung ano-ano, lahat eh. Yun namang may-ari ng aming lilipatan, abi wala namang pakialam. Bahala ka sa buhay niyo, kapagawa na lang yan. Imagine mo, lahat pasa namin eh. Eh, hindi na ako nakagawa ng mga ano, so well, sabi ko, Lord, samahin niyo lang po ako dun sa mixing message na pinangusap niya sa akin, then i-share ko po ito. Well, mga kapatid, ito po yung halos na to, 1 month na po naging topic natin for 5 weeks, pang 5 weeks ngayon. So, dun sa first, second, and third, and fourth week, siguro naman po naintindihan natin yung ibig sabihin ng golden calf, worship in the postmodern generation, o yung pagsamba sa gintong baka. Ito sa panahon, ikinukumpara sa panahon natin ngayon. So, ipinaliwanag ito ni Bishop nung first Sunday, then nung second Sunday, ano ang ibig sabihin niya sa mga anong application sa panahon natin ngayon. Diba? So, ang dami. Yung sumisimbolo ang golden calf sa panahon natin yun. Ayun, kasigatan, pera, gadgets, lahat. Diba? Ito naman yan eh. Hanggang sa fourth Sunday, kay Ate Dulce, ganun din yung pinahayag niya. So, doon talagang rektahan na yon. Yung fourth Sunday na yun, talaga huwag kang gagawa ng inanyuan talaga. Isaiah 44. Diba? So, ngayon pong Sunday, so, hiningi ko ng Lord ano ang mensahe natin ngayon. So, yung binigay niyang mensahe ngayon talaga is yung paano matitigil ang maling pagsamba na yan sa Diyos-Diyosan. Oh, hindi ba kayo nagtataka mga kapatid? From old to new, until now, sumasamba pa rin ang tao sa maling Diyos. Bakit ho kaya? Ano nangyari? No? Ano kaya nangyari? Kasi po, Genesis chapter 1, perfect creation ng Diyos. Hanggang Genesis chapter 2. Ngayon, pagdating sa Genesis chapter 3, sumablay na. Nagkasala na si Eva at Adan. Kumain kasi ng rambutan. Yun ang mali eh. Ang sabi, huwag niyong kakainin yan kasi magkakaroon kayo ng kaalam, masama. So, nung nangyayari, sinuway nilang utos ng Diyos, may nagbago, may namatay sa kanila, ayaw ugnayan nila sa Panginoon. Ang ibig sabihin in short, naging corrupt ang tao. Corrupted ang tao. No? Kung bakit mula doon sa Genesis chapter 3 up to now bago mag-Revelation chapter 21, ang tao patuloy na sumasamba sa maling Diyos. Ano sa panahon natin? O sa panahon natin, ano ang Diyos mo? Pagkagising mo sa umaga, si Lord o cellphone? Aminin. Di ba? Sabi ni ate. Ayan. So, nakakalungkot mga kapatid. Kilala natin. Sino nakakilala dito kay Lord? Nakikilala niyo ba ang Diyos? Okay, Maya. Totoo naman, nakikilala niyo ang Diyos, di ba? Pero aminin natin, maraming pagkakataon sa buhay natin, pinagpapalit mo ang Diyos. Aminin natin, pare-paras kahit ako. Napagpalit ko Lord sa paghahakot eh. Dito lang ako nakakaawit kanina eh. Diyan nga kanina, inaayos po namin yung ano. Pati yung gumawa yung internet eh. Kailangan daw po matapos. Hindi ako makaalis agad. Aminin natin sa maraming panahon ng ating buhay, pinagpapalit natin ang Diyos. Totoo po ba yan? Ano po ang sabi ng paki-flash niya, Kuya Raymar? Jeremiah chapter 2 verse 11. Ayan. So may ilang katuruan po akong nakita dyan at ilang application. So tingnan po natin. Jeremias 2:11. Okay.
Ang nangyari po kasi mga kapatid, mula sa Genesis chapter 3, naging corrupted talaga ang tao. Simula roon, tuloy-tuloy ang pagsamba nila sa maling Diyos. From Genesis, sumunod doon, ano kasunod ng Genesis na libro? Ha? Genesis? Ano kasunod? Exodus. O, si Exodus, naman pala, winawarningan sila ng Lord. Diba? Basahin ko muna ito. Ipinagpalit baga ng isang bansa ang kanilang mga Diyos na hindi mga Diyos. Ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Ang tanong ni Lord ganire, yung bang ibang mga sumasamba sa maling Diyos, tingnan nyo dekada-dekada na, hindi sila nagpapalit ng Diyos nila. Kita nyo? Yun, di ba? Yung may pistahan, taon-taon may pista ng ganire, pista ng ganon. Hindi sila nagpapalit ng Diyos. Iyon at iyon ang Diyos pa rin nila. Napansin nyo ba? Dekada-dekada na yan. Hindi sila never change their gods. Pero, nasasaktan ng Diyos sa part na to. Kinamoy ka, ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian sa hindi pinakikinabangan. Medyo lambutan ko nga ng konti. Okay, sabi rito sa ASND, may bansa bang nagpalit ang kanilang Diyos? Kahit na hindi ito mga tunay na Diyos. Pero ako, ang dakilang Diyos, ay ipinagpalit ang aking mga mamayan sa mga Diyos na walang kabuluhan. Nagsisintimya doon, ang sama-sama ng loob ng Diyos, kasi may pangingimbulo siya. Bakit yung mga yan na walang Diyos, meron siyang mga Diyos-Diyosan, hindi nila yung pinagpapalit? Pero bakit kayong bayan ko na iniligtas ko sa Ehipto, sa pag-aalipin, napakadali niyo akong palitan? Napakadali mo akong pagpalit sa labahin, pambihira. Tama, mali? Napakadali mo akong pagpalit sa hanap buhay mo. Hindi ko naman inaagaw hanap buhay mo. Napakadali mo akong pagpalit sa ingrown ng kuko mo, hindi ka na-attend. Tama, mali? Talaga naman eh. Ang dali nating ipagpalit ang Diyos sa mga komportabling bagay na tingin natin okay sa atin. Alam niyo ba, sa church na to, meron tayong example dito na hindi pinagpapalit ang Diyos kahit basag-basag na yung mukha niya. Ha? Ipinagmamalaki ko itong simbahan na to dahil meron tayo rito na talagang puso konektado sa Panginoon. Hindi siya marunong, hindi siya ganun ka-intellectual, hindi siya marunong sa pero makikita mo yung puso niya konektado sa Diyos. Pwede ko ba tawagin si Nanay Florentina? Halika nga rito na. Halika dito na. Oo. Halika na. Yan. Halika. Okay, Nay. Buwan niya dito. Gusto ko lang na papurihan ng Diyos sa buhay mo. Halika. Ayan. Ito si Nanay Florentina. Nung Wednesday, dumating kami rito. Basag ang mukha niyan. Nadulas doon sa ligtong. Bakit? Balik-balik. Hindi kasi siya umaasa sa hingi. Nangunguha siya ng basura, bote, plastic, ibebenta niya para may pantuso sa pangailangan niya. Pero dumating dito kapatid nung Wednesday, basag ang mukha. Nay, eto tuod dito, ang laki ng hindi kita hubaran na yan. Biglang pa ito. Ayan ang sugat niya. Oh. Mga kapatid, nakarating dito ng Miyerkules. At wala itong absent sa gawain. Cell group pag Monday, nandito. Miyerkules kay Bishop, nandito rin. Prayer meeting, nandito rin. Bakit? Maayos yung puso sa Diyos. Pag okay ang puso mo, excited kang pumunta sa gawain. Walang dahilan. Oh. Ako sigulas. Mga kapatid, hindi po pwedeng katuwiran yung pagod. Pare-paresan tayo ng papagod. Ito si Nanay,
70, mahigit na no? 70 anyo sakto. Ni minsan hindi umabsent sa gawain. Daig pa nga mga worker natin. Oh, bakit? Okay yung relasyon sa Diyos eh. Oh. Nice, sige po. Okay. Salamat. It's glory to God. Yan. Yan yung may tunay na Diyos. Hindi pinagpapalit ang Diyos sa dahilan. Amen po ba? Malinaw sa Kanya kung ano yung katotohanan na naintindihan niya tungkol sa Diyos. Amen? Ang laki ng puso ni nanay sa gawain. Kaya sabi ko dito, Miss Katina, nung Friday, pwede bang hindi mo na ako matin ng prayer meeting? Pilay na ako. May maghapon mo naman nag-aakot eh. Sabi niya, abay, nakakaya naman kay Nanay Florentina. Tapos si Bishop pumupunta rito, San Mateo Rizal pa. Partida, may sakit pa yun. Bayo nga ano, mauna na ako, sige, iwanan ko na kayo. Pagka po kasi ganoon, mayroon ka inspirasyon, nakagaganap tayo sa tungkulin. Si Bishop po San Mateo Rizal yan. Manggagaling. Medyo may karamdaman na rin. Tapos anong oras uuwi? But, he's still intact. Ngayon, kung di lang po nagka-problema sa akin, lagi nandito. Nagka-problema yung sasakyan Kaya lang ngayon, sinisikap niya. May edad na rin po si Bishop. Di ba, Bishop? 60 na po kayo, no? 30 lang. Ganun daw Ay, 63. Ay, mga kapatid, naka naman. Silang dalawa po yung medyo may edad dito. Nakakahiya naman, sila nandito tapos ikaw wala. Oh. Sabi mo, aray. Mga kapatid, ganito lang naman yan. Ano ang nais ng Panginoon? I remember sinabi ni Samuel sa mga Israelita dahil humingi sila ng hari sa Diyos. Alam nyo, nasaktan ng Diyos Nung pinagpalit nyo si Yahweh, nung humingi kayo ng hari, ito na naman ang gagawin nyo. Kahit kayo makasalanan, huwag kayong lalayo sa Diyos. Amen. See? The truth. Lahat tayo, sablay tayo. Tama ba? Lahat nagkakamali. Pero hindi dahilan yun para lumayo ka sa Diyos. Hindi dahilan yun para palitan mo ang Diyos mo. Tama ba? Tapos, ito masakit Ito masakit kay Lord Pag hindi mo na kaya Diyos, bahala ka na Lord. Pag yung gumagapang ka na naghahanap ka na ng Diyos, gusto mo ipag-pray ka lagi. Pero nung malakas ka, ano ginagawa mo? Ang gusto ng Panginoon, yung intact na relasyon sa Kanya para maiiwas tayo sa maling pagsamba sa maling Diyos. Ang pagsamba sa ang Diyos-Diyosan hindi lang naman ganyan yung ributin ng tao. Kundi ikaw mismo, Diyos mo, sarili mo. Tama, mali? Lahat tayo. Sarili natin. Hindi natin, pag ang Diyos na ang gagalaw sa buhay natin, ayaw natin. Gusto natin yung gusto niya. Yung gusto natin ang masunod. Amen? Tatlong katuruan po nakita ko po dyan sa teksto na yan. Number 1. Basahin ko nga po ulit. Sabi riyan, may bansa bang nagpalit ng kanilang Diyos kahit na hindi ito mga tunay na Diyos? Pero ako, ang dakilang Diyos ay pinagpalit ng aking mga mamamayan sa mga Diyos na walang kabuluhan. Unang katuruan po na nakikita ko po dyan is, people are naturally forgetful of God. Bakit? Quote ko po yung sinabi ni John Calvin. Tayo daw mga tao, yung puso daw natin ay factory ng idol. Our heart is a factory of idol. Yung puso natin, pabrika ng mga Diyos-Diyosan. People are naturally forgetful of God. Natural daw sa tao. Ang lungkot na sakit doon. Madalas makakalimutan ang Diyos.
Sabi nga nung minsan napapanood ko sa YouTube yun sa seminarista, sabi niya, ang tawag daw nila dyan, total depravity. Ang tao talaga deprived. Madaling makalimutan ng Diyos kapag wala ng blessing. Doon sa Exodus chapter 32, sa teksto po natin, sa tema natin, hinahanap nila si Moises. Wala naman pala si Moises eh. Hindi natin wala nangyari dyan. Aaron, gumawa ka ng ating, ng Diyos at inapanununtunan natin. Nakakalimutan o nalimutan ng mga Israelita yung ginawa ng Diyos sa kanila sa paglabas sa Egypto, hinati yung dagat, pinuksa yung 10 plagues doon sa Egypt. Yung mga himalang ginawa ng Diyos, nakakalimutan ng mga Israelites sa sandaling panahon in just 40 days. Ano ang refleksyon sa buhay po natin? Yan, ang dalas mong kalimutan ng Diyos. Totoo yan. Lalo na pag may pera ka, madalas mong makakalimutan, Lord. Pati na mo, yung mga Israelita, marami silang alahas eh. Ginto. Binila sila ng Lord. Yung mga alahas sa mga Ehipto, ibinigay sa kanila bago sila lumabas sa Egypt. O, di meron silang possession. Ano ginawa nila sa mga possession na yun? Imbis na gamitin sa tama, imbis na parangal sa Diyos, ano ginawa? Ginamit sa Diyos-Diyosan. Minsan nakakatanggap ka ng blessing, ginagamit mo sa mali eh. Tama, mali. Totoo naman, aminin natin. Nakakatanggap tayo ng biyaya, hindi mo ino-honor ng Lord. Wala kang panahon i-honor ng Lord. Binigyan ka ng bagong cellphone, no, ginagawa mo cellphone mo. Kung ano-ano laman ng cellphone mo. Binigyan ka ng magandang trabaho. Ano ginagawa mo? Nawala ka ngayon sa gawain. Noon, wala kang trabaho, Panginoon. Trabaho. Binigyan ka ng trabaho, saan ka na ngayon? Ito, pinapaalala ko sa mga anak ko yan. Tandaan nyo ang kilos ng Diyos sa buhay natin. Gumalaw ang Diyos sa atin. Pag dumating yung panahong pinagpapala kayo ng Panginoon, umangat ang karir ninyo. Huwag na huwag kayong makakalimot sa Diyos. Tatanggalin ng Diyos yan. I-request ko kay Lord yan. Bakit? Mas mabuti pang wala kayong pagpapala kaysa malayo kayo ng lubusan sa Diyos. Ha? Kaysa may pagpapala ka, ma-imperno ka naman. Amen? Hindi ganun ang buhay. Nilikha tayo ng Diyos para sa ikabuti, para sambahin siya, parangalan siya. Hindi tayo nilikha ng Diyos para magpayaman ka lang o puro pera ang isipin mo. Kaya nakakalimutan talaga natin yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Kaya kami itong week na to, hindi madali itong dinaanan namin. Pero lagi kong inaalala ang kabutihan ng Diyos. At inaaliw kami ng Panginoon. Imagine mga kapatid, magkano yung pinawiringan namin, ginas namin ni Kuya Raymark, 3,000 kahapon. Magkano yung pawiring, pabutas ng ng plug? 800. Si Kuya Raymark po, 4 yung kinasat niya, pati main breaker, hindi na po pinabayaran sa akin. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Pinagmamalasakit po ng mga kapatid. Tapos nung hapon, dumating sino ba yun? Si Taguro, si Yokozuna. Binuhat yung aparador namin eh. Sama si Kuya Emer. Si Kuya Emer, oh. Binuhat yung 2 aparador namin, buhat-buhat talaga eh. Sabi ko, na si Yokozuna. Si Kuya Emer. Mga kapatid, hindi mahidali. Pero tandaan nyo, ang Diyos gumagawa ng kaaliwan sa atin. I commit my plan to the Lord, then ang Lord gumalaw sa buhay namin. Kumilos. Namumroblema ako paano ako bibili ng mga materials pinabibili niya. Lord, pera, hingi. Pumunta ako ng Bukawi, mga kapatid. O nasa YouTube ako ngayon. Hindi siya pinupuntahan ni Bishop, kayo naman eh. Dati yun. Ganti-ganti lang yan, nandito ako. Pumunta ako doon, at yun, biyaya ng Diyos. Yung dala-dala kong manok, nabenta ko sa Bukawi in just split seconds. Binigyan ka agad ako ng 2,000. Buwi na ako. O yun, may pambili ka agad ako ng materyales. Commit your plan to the Lord and He will act.
gagalaw ang Diyos. Pag wala ka, pagkapos ka, huwag ka agad mag-iisip ng tao. Kung mo kagad hahantingin yung tao, ganun mo kagad, Lord, paano po ba? Ayun. Kasi ang Diyos naman ang bahalang kumilos at humipo sa tao nang ayon sa kanyang paraan. Pero pag ikaw humipo sa tao, patay na. Kumusta ka na? Delikado yung mga chat na gano'n ka na ba? Yung bang isang taon na, mga 2 taon na hindi ka naman kinuumos, bigla ka kinumusta, no? Kumusta ka na? Ang lakas ng panindan nyo, ah. Diba? Naranasan mo na ba yon? Yung gano'n? Oh. Number 1 is, yan. Ulitin ko pa. Number 1 is, people are naturally forgetful of God. Yan. Madalas makakalimutan ng Panginoon. Lalo na kapag may blessing. Number 2 is, people tend to invent their own gods. Yan. Ang tendency, ang tao, umiimbento ng sarili ng Diyos. Mga kapatid, pagka nagbabasa po ako ng Bible ngayon, paano ko ini-interpret? Tinitingnan ko interpretation. Kung minsan kasi, nagbabasa tayo ng Biblia, inilalapat natin yung Biblia o yung Diyos sa gusto natin. Tama, mali? Yung gusto natin. Kahit mali yung gawa mo, to the point na natotolerate mo na ang mali. Gusto mo ito ang gawin sa iyo ng Diyos. Naghahanap ka ng verse na nalalapat doon sa ginagawa mong mali. Yes, ang Diyos maibigin. Mapagmahal ng Diyos, totoo naman. Pero hindi ibig sabihin nun, aabusuin mo yung pagiging magmamahal kahit na mali na yung ginagawa mo, ikakatuwiran mo na ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos din naman nagpaparusa. Ang Diyos din naman nagtutuwid. Kaya madalas ng LGBTQ. Ang Diyos naman daw pag-ibig. To the point na mali yung ginagawa niya. Minsan, naghahanap tayo, gumagawa tayo ng sariling Diyos sa puso natin para, mailapat dun sa ginagawa nating mali. Mapagpatawad ang Diyos, yes, that is true. Pero huwag araw-arawan yung mali. Pag alam mong mali, huwag mong gawin. Yung mali, hindi na tinetesting yun, tama ba? Mali, ba't mo testingin yung mali? Alam mo na palang mali. Ang tinetesting yung tama. Amen? Yun. So, kadalasan po ang tao, may tendency na gumawa tayo ng maling Diyos sa buhay po natin. Gusto natin ng Diyos, kumilos sa gusto natin. Mali po. Ang Diyos, kumikilos ayon sa gusto niya. Hindi dahil attend ka ng attend sa gawain, hindi dahil napakabait mo, hindi dahil prayerful ka, pakikilusin mo ang Diyos ayon sa ginagawa mo. Hindi. Kumikilos ang Diyos kung gusto niya. Sa gusto niya. Hindi mo pwede ang Diyos ang mag-adjust sa atin. Tayo ang mag-a-adjust sa Diyos. Amen po ba? Gustong-gusto natin ang Diyos ang mag-adjust sa ginagawa natin Tapos pag nakagawa tayo ng tama, nakapag-devotion tayo, gusto mo pagalawin ng Diyos. Ay, hindi po. Kapag gusto ng Panginoon gumalaw, nalugod siya, gagalaw siya. Siya yun, Diyos yun Huwag natin ipagkamali na ang Diyos pagagalawin natin dahil sa mga ginagawa nating tama. Mabuti. Huwag natin pamukha sa Diyos yun. Kumikilo siya ayon sa kanyang kagustuhan. Amen? Point number 2 po yun. Point number 3. People can corrupt weak leaders. Ayan. Sabi ni Rizal, tal pueblo, tal gobyerno. Kurap ang gobyerno, kurap din ang tao. Nung binabasa ko yung Exodus chapter 32, napansin ko si Aaron. Abe, kumot wala si Moses. So ano ang ginawa? Aaron, gawa mo kami ng Diyosan. Gawa mo kami ng Diyos. Yan ang magiging Diyos namin. So binigay niya, kinuha lahat. At gumawa siya ng gintong buya, calf. Bakit kasi calf ang ginamit nila, hindi nilang manok? Ba't di na kaya manok na panabong? Yung ginawa nilang Diyos-Diyosan, Baka Kasi nga, God of fertility, si Baal. Yun ang nila, prosperity.
O kaya minsan maraming Kristiyano kumakagat sa prosperity gospel. Nakakala nila ang Biblia para yumaman ka, magpayaman ka, magparami ka ng pera. Ingat po tayo dun sa prosperity gospel. Na nauwi ang message sa pagpaparami ng pera. Palatandaan yan, tithes. Maimpyerno kapag di ka nag-tithes. Yung prosperity gospel yun. Pero tayo dito, tinuturo po ng salita ng Diyos sa New Testament is generosity. Actually, ganun din ang pananaw ko nung araw But I thank God, isinend ni Lord si Bishop sa akin at ipiniliwanag sa akin mabuti kung anong kahalagahan ng New Testament about giving. This is generosity. Hindi yon about tithing. Ngayon, kung gusto mo mag-tithes, well, walang problema. Kung gusto mo, walang problema. Pero hindi ibig sabihin, under ka sa law. Ang gusto ng Panginoon, cheerful giving, cheerful giver. Yung masaya ka, kung ano bigay mo, yun lang yun. Walang pilitan. Walang listahan. Kung ano gusto mo. Kasi kung ano yung binigay mo, yun ibibigay din sa'yo ng Lord. Kung gano'n kalaki yung binigay na puso mo sa Diyos, hindi na ibibigay sa'yo ng Diyos. Diba? So, I thank God yung kabutihan ng Diyos na yun. So, na-open yung heart ko doon, yung eyes ko doon, nung tinuturuan ako ni Bishop. Okay? People can corrupt weak leaders. Ang weak leader, kapag nape-pressure kapag nape-pressure ang weak leader, sumasabay dun sa tao. Di ba tayo karaniwan? Sinisisi natin yung gobyerno. Kasi ang gobyerno na yan, ganyan-ganyan. Pero ang totoo, tayo din may problema See? Tayo naman talaga Ibinoboto mo Binibenta mo yung boto mo Hindi naman nila malalaman na yung boto ko, sa kanya. 500 din yan. Sino nalagay mo ngayon? Ayun, clown, nalagay mo sa Senado. May clown, merong sari-sari sa Senado ngayon. May payaso, may magikero. Doon. Dapat ang Senado, sentro ng talino. Pero sentro ngayon ng Senado? Mga payaso, mga komedyante nandun. Mga walang alam sa batas. Gumagawa ng batas. Hindi ba magigising tayo mga Pilipino dyan? Kaya sa susunod kung tayo boboto, tingnan muna natin. Lagi naman to sinasabi na. Pero ganun pa rin Pagka-araw ng eleksyon, nakapila tayo. Aminin. So kaya pag ano nangyayari, nailalagay yung maling tao. Kaya yung leader, hindi makatindig sa part niya si Era, ang kahinaan niya. Instead na tumindig sa stand ng kapatid niya, pinili yung pressure ng tao. Hindi, gawa mo kami. Wala lang nga yan sige, gagawa ko kayo. Bukas sasamba tayo kay Lord. Yung ginamit ng Lord dun, capital capital letter ang ginamit ng Lord, tsaka God sa ibang salin. Tinignan ko, bakit capital ginamit dito? Ayun. Nung inaral ko, meron yung binanggit ni Bishop tong first Sunday, yung tinatawag na syncretism. Yung syncretism, biniblend nito yung paniniwala sa maling Diyos at sa tunay na Diyos. Pinaghahalo-halo. At yan, makikita yan kay Jephthah. Kay Jephthah nangyari yan. At maging sa Northern Kingdom, kay Jeroboam. Sabi ni Jephthah, Lord, pinagtagumpay mo ako. Yung unang lalabas sa bahay ko, iaalay ko sa iyo. Lumabas yung anak na babae, sasayaw-sayaw, daddy! Woo! Winahak niya yung damit niya. Ano tong ginawa mo sa akin, anak? Alam mo ba, nakasumpa ako sa Diyos na iaalay ko ang lalabas dyan, unang lalabas dyan. Dahil nagtagumpay ako. Pero binabasa ko mabuti yun. Ang Lord, tahimik lang naman. Hindi kumikibo. Pero sabi nung anak, yaman ka, nasabi mo na. Ipagpatuloy mo na. Ayun, nagluksa siya ng 2 buwan. Patay yung anak ni Jethro. Bakit? Maling pananaw tungkol sa Diyos. Ni Jethro? Jethro nga. Jephthah. Pinaghalo ni Jephthah, kasi nasakop na yung pananaw na yun Pinaghalo ni Jephthah yung pananaw ng maling Diyos at sa tunay na Diyos. Ako naniniwala, kung hindi tinuloy ni Jephthah yung pag-aalay sa kanyang anak, wala namang problema dahil ang Diyos ayaw na nag-aalay ng tao. Syncretism ang tawag doon.
Even doon sa Book of Judges, ganun din ang nangyari. Nahati yung kingdom pagdating ng kay Solomon. Nung kasasamba ni Solomon, pinakamatindi, kasasamba sa maling Diyos dahil sa libo ang kanyang asawa na naanuhan siya. Sino ba rito may 1,000 asawa? Wala naman, ano? Isa lang, walang libo. No? So, nangyari yun, pati sa maling Diyos, sumamba siya. So, hindi na, pagdating kay Rehoboam, anak ni Solomon, doon nahati ang Israel. Isang northern kingdom, isang southern kingdom. So, eto na, sunod-sunod naman. Lumabas si Jeroboam. Si Jeroboam, naiinggit. Ay, teka, doon ka sasamba sa Jerusalem ang Israel. Teka muna, gagawa ko. Eto na naman, lumitaw na naman yung calf. Gumawa sa Bethel ng gold calf. Gumawa din sa Dan ng gold calf. At yung pinakilala, ito si Yahweh. Sabahin natin. Dito na lang tayo. Capital letter din ginamit doon. Syncretism. Tayo mga kapatid, pinaghahalo natin ang Diyos kung minsan. Yung gusto mo, yung gumalaw ang Diyos sa mali mong ginagawa. Hindi po pwede. Hindi po pwede. So, ano nangyari? Northern Kingdom ng Israel, ayun, pinasakop kay Tiglath-Pileser. Southern Kingdom, 2 tribes, pinasakop kay Nebuchadnezzar, kay Haring Dario, lahat. Pag ikaw sumamba sa maling Diyos at inuna mo ang makabagay kaya sa Diyos, pagdurusa ang abutin mo. Pero kung titindig ka sa katotohanan, hindi mo yung pagpapalit ang Diyos, kahit na dumadaan ka sa hamon ng buhay, tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? Ang mahalaga, kahit dumadaan ka sa mga challenges ng buhay, hindi ka nawawala sa katotohanan, sa salita ng Diyos, si Kristo ang sikat. Amen po. Sabi nga, put God first. I know that. We know that. Pero, it's really hard. English yun. Pero mahirap, no? Yung put God first. Diba? Pag Sunday, umigaw kayo Sunday. Pre, birthday ko nga pala, pre. Ha? Minsan mag-church kami. Mamaya na yun. Grabe ka naman. Masarap yung pinalamig ko to Red Horse. Sayang yun. Minsan na yan eh. Di next week yung maten ka. Oh. Hindi ba? Madalas natin pagbalit ng Diyos sa mga bagay na pansamantala. Paano kung abutan ka ng kamatayan sa Tagayan? O ano na ngayon? Magsisisi ka. Huli na. Naiintindihan tayo ng Diyos, yes. Pero intindihin mo rin ang gusto niya. Hindi po pwede ikaw lagi ang masusunod sa sarili mo. Dahil hindi mo napansin, hanggang ngayon, ganyan pa rin ang buhay mo. Kasi lagi mong inuuna sarili mo. Hindi ka tuloy maka-level up kasi nga, si Lord bara, hindi makasigit sa buhay mo. Kasi nga, siya lagi, puro ikaw, puro ako, puro tayo. Akology. Ako na lang. Hindi, kaya ko pa to. Pag napikong-pikong ka, masasabihin mo, bahana na nga si Batman. Buti pa si Batman, pinagtiwalaan, pero si Lord wala. Hindi ba narinig ba yan? Madalas bukang bibig ko yun Nung nagtatrabaho sa factory. Sige pare, ako na, bahala na si Batman dyan, ako na bahala. Yan ganun. Pero nangyayari. Ano man, sasaktan ng Diyos pagka ganun. Nagtitiwala pa tayo sa tao, kaya sa Diyos. Amen po? Tayo natin application. Application. Okay, bigyan natin application. Examine whether you have created your own God. Yan. Sa number 1 teachings. Tingnan mo. Baka nag-create ka na ng sarili mo Diyos. I-check mo mabuti, mga kapatid. I-check mo. Baka mamaya sa dinadaanan mong problema, ibang Diyos na ang tinatawagan mo. Marami nag-o-offer kay Athena. Uy, Ted! Ano lang to? 20 mil to sa October, tapos na to. Diba? Wala kayong tinda, isang linggo, diba? May katwiran naman. Isang linggo kami walang tinda Kaya, lahat ng kangkong doon, naubos ko na yung kangkong doon sa nilipatan na Adobong kangkong, ginisang kangkong, inihaw na kangkong, lahat ng kangkong, kinain ko na. Chips pala, ginawa ko ng chips.
Bakit? Pero sabi ko sa kanya, oh! Hayaan natin ang Diyos gumalaw. Hayaan natin ang Diyos ang gumalaw. Yan. So, napakabuti ng Diyos. Gumalaw ang Diyos sa buhay ng anak ko kasi ang hamon ko sa kanya, ito, patutunayan ko sa iyo. Para huwag yung talikuran ng Diyos. Itong Diyos natin na pakikilala ko sa inyo, Diyos ito, na totoo at tapat. At kapag nakita niya ang pananampalataya mo, ibibigay ng Diyos yung gusto niya para sa iyo. And it will happen. Sabi nga ni, salamat po kay Bishop, kay Sis Presi. Yung anak ko natulungan nila para ibili ng gamit. Iyak siya ng iyak nung bumagsak siya sa thesis nung unang attempt nila. Pero, bakit yung bumagsak? Tayo ang gamit namin, tablet lang, nag-aanoan pa kami. Sige. So, di niya alam, nandun na. So, pagpasok niya sa kwarto, paligay ko, papasa ka na sa thesis niyo. Ayo. At then, glory to God, sa buong section nila, sa BSU, sa course nila, si Paris nang ang natanghal na Dean's List. Ayun. Glory to God. Ayan. Bakit? Yung Diyos na pinapakilala ko, hindi napahiya. Hindi ako napahiya sa Diyos na pinakilala ko, sa anak ko. Wala naman akong kaya, hindi ko naman kaya. Kahit maubos ko yung paano ko makabiling gano'ng kamahal? Oh. Pero hindi ko pinakikita sa Diyos na aasa lang ako, tatanga lang ako rito. Hindi, nagsisikap pa rin ako. Humingi pa rin ako ng guide kay Lord. Hindi ako umaasa sa ganyan. Enge. Kapatid, pag Kristiyano ka, tigilan mo yung ganyan. May Diyos tayo. Hindi makagalaw ang Diyos ng mas malaki sa buhay mo kasi ginagawa mo na yung sarili mong gusto. Gumagawa ang agad ng paraan mo. Ang Diyos mo na yung kapitbahay mo. Ang Diyos mo na yung kilala niyo ba yan? Yung mga Bombay. Ha? Yung mga nakapood dito. Yun ang Diyos natin. Kasi takot tayo, pero subukan mo na magtiwala mo na sa Panginoon. Manahimik ka muna sa tabi mo. Buka muna dyan. Kausapin mo ang Diyos, Lord. Kailangan. Then, ang Diyos kikilo sa buhay mo. Then, ang Diyos hihipo ng tao. Amen? Pag ang Diyos ang humipo ng tao, sigurado ang galawan nito. Pero pag ikaw humipo sa tao, aywan ko lang. Application number 2. Establish in your mind that God has never delayed. Ayan, amen. Itatak mo sa utak mo na ang Diyos hindi nadidelay. Mas alam lamang ng Diyos yung paroroonan mo, yung pupuntahan mo, o yung mangyayari, kaya akala mo delayed. Ilang beses lang na-delay sa flight, nakalimutan ko pa, binabasa ko sa Daily Bread nakaraan eh. Ilang beses lang na-delay sa flight, samang-sama yung loob niya. Kasi kailangan makarating siya ng ganung araw. Pero, 2 times siya na-delay sa flight. Kaka problema. At ang 3rd time, na-delay na naman. Yung pala, may nangyayari ng girahan. At yung kanilang sinasakayang eroplano, pinasabog. Sometimes, delay. Paano ba sa English yun? Sometimes, delay, used by God, to save you. Minsan, nalilate ang Diyos sa pambili ng pang-school. Kasi may bibigay siyang mas maganda. Bagong bag. Hindi yung ukay-ukay. Minsan dinedelay ng Diyos yung gusto mo mangyari kasi alam niya yung tama. Pero hindi ibig sabihin tuldok. Sometimes, Lord, make a coma. Di ba, tita? Coma. Hinga ka lang. Pag yan, may gagawin namin Panginoon.
Parang ito ang ayaw ng sariling bahay. Gusto nga natin, may sarili tayong bahay. Hindi pa muna yan ni Lord Dinidelay muna Bakit? Baka may gusto matutunan ng Diyos. May matutunan tayo sa buhay natin. Amen? Bakit hanggang ngayon, hindi ka pa maraming pera? Dinidelay muna ng Lord. Pwede naman magkaroon ka ng maraming pera. Pero bakit dinidelay? Pag nagkaroon ka ng pera, saan mo dadali? Di ba? Pag nagkaroon tayo ng... Hey, Jason, pag binigyan ka ng Lord ng 78 million, saan mo dadalhin? Yeah. 78 million di ba? Minsan yung blessing, di pa kasi natin kayang i-handle. Kaya hindi mo na binibigay ni Lord. Madisgrasya ka lang, dudong. Mawawala ka sa gawain. Yayabang ka lang. Pag binigay ni Lord sa'yo kagad yan. Yung pang kapiraso pa lang Anda, akala mo na kung sino kukunti pa lang yung pera kung magpost sa FB. Pati yung tag price noon, pinupost konti pa lang hawak ng pera. Tapos akala mo na kung sino. Wow, hindi ma-reach. Sa libdong, dahil ko na nakita ang ganyan. At marami pang dumadagdag. Pinagpalan Lord, gusgusin, mukhang kawawa. Talagang halos wala. Nagtitinda simulang magtinda ng gulay. Isang bundle na gulay, nadagdagan ng 2 bundle, dumami, lumago, nakakuha ng malaking pwesto, yumaman, nagkaroon ng bahay, bumili sa probinsya ng lupa at bahay, nagpagawa sa libtong ng bahay, Ngayon, nagbebenta na. Wala na, binibenta na uli. Mali ang Diyos Mali yung Diyos niya Dahil ang Diyos niya, pera. Pero pag ang Diyos mo, yung Diyos, nasa langit, I think money is not the problem. Nakita ko at natutunan ko ang pera, susunod lang yan kapag matino ka na. Pero kung waldasador ka pa, at ang ulam mo laging baka, kaya kinabukasan, baka sakali na lang kung may ulam ka. Di ba? Ganon. Di ba? So, mga kapatid, wag po tayo. Ano yung sabi ko? Establish po natin na ang Diyos kailanman hindi nadidelay sa ating buhay. Nagte-take note ba kayo dun sa mga workers natin? May take tayo bukas Yan. Mga kapatid, mamamasyal pala kami sa inyo bukas, Magpalamig na kayo dun. Kasi sabi ko, tubig. Kasi Alex, sasama ka agad Lumaki mata ni Alex Okay. Okay. So, ngayon mga kapatid, dako na muna tayo sa solusyon. Dako na po tayo sa solusyon. Sa buto. Paano po mapipigilan naman yung pagsama sa Diyos-Diyosan? Paano po natin mapipigilan yung pagkahumaling natin sa maraming bagay? Sa mga material na bagay? Paano po natin masasawatayan? Ano ang ginawa ng ating Panginoong Kristo? From Old Testament, lagi silang sumasamba sa Diyos. At ang paraan nila ng paghingi ng tawad, mag-aalay sila sa templo, mag-aalay sila doon at malilinis sila ayon sa kautusan. Yun ang paraan. So, AD 70, winasak ni Lord ang templo. Kaya wala nang third temple ngayon. Kung may tayo man yun, wala nang silbi yun. So, ano ang ginagawang paraan ng Diyos para matigil ang pagsamba sa maling Diyos? John chapter 4. Pakinggan nga natin, John chapter 4. Kausap na rito yung babaeng Samaritana. Okay. John chapter 4. Yan.
Doon tayo. Oh, gising pa ba kayo? Gising pa ba kayo mga kapatid? Itaas yung kanang kamay nyo. Itaas yung kanang kamay. Okay, taas mo yung kanang kamay. At tumingin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, kapatid, pag ako'y nakakatulog, sampalin mo ako. Wala naman natutulog. Oh, kaya bumababa ako eh. Baka may makakatulog eh. Anyway, sabi ng John chapter 4, nakita na ba dyan mga kapatid? Sige, John chapter 4. Siguro simulan natin dito sa verse 7 and 8. Sige, babasahin ko lang dito. Verse 7 and 8, simulan mo mga kapatid. Ano kasi? Okay. 7. Okay. Dumating ang isang babaeng taga Samaria upang umigib ng tubig sa kanya. Tuloy mo ha. Sinabi ni Jesus, painumin mo ako. Yan, sinabi ni Jesus. Sapagkat napasabayan ang kanyang mga alagad upang magsilbi ng pagkain. Sumunod, verse 9. Sinabi nga sa kanya ng babaeng Samaritana, paano nga ikaw na isang Hudyo ay humingi ng maiinom sa akin na ako'y babaeng Samaritana sapagkat hindi nakikipag-usap ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Yun nga po nangyari sa yung Southern Kingdom at Northern Kingdom nung kahiwalay ng panahon na yun. So, sumagot si Jesus at sa kanya ay sinabi, kung nagpakilala mo ang kaloob ng Diyos, kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos, at kung sino ang sa iyo nagsasabi, painumin mo ako, ikaw ay hihingi sa kanya at ikaw ay bibigyan ng tubig ng buhay. Verse 11. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, wala kang sukat isalok ng tubig at madilim at malalim ang balon. Saan nga naroon ang iyong tubig ng buhay? Verse 12. Dakila ka pa ba sa mga aming amang si Jacob na sa amin nagbigay ng balon at dito yung minom siya at ang kaniyang mga anak at ang kaniyang mga hayop? Verse 13. Sumagot si Jesus at sinabi sa kaniya, ang bawat uminom ng tubig na ito ay muling mauuhaw. Verse 15. Datapwat ang sino bang umiinom ng tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay hindi na mauuhaw pakailanman. Ngunit ang tubig na sa kanya ay aking ibibigay ay magiging isang balon ng tubig na bubukay sa kabuhayang walang hanggan. Sunod. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, ibigay mo sa akin ang tubig na ito upang ako'y huwag mauhaw. Hindi pumarito man sa ganitong kalayo upang umigib pa. Sunod. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, go! Tawagin mo ang iyong asawa at pumarito ka. Yan. Sunod, sumagot ang babae, sinabi sa kanya, wala akong asawa. Sinabi sa kanya ni Jesus, mabuti ang pag-asabi mo, wala akong asawa. Next. Sapagkat nagkaroon ka ng 5 asawa at ang nasa iyo ngayon ay hindi mo asawa. Dito ay sinabi mo ang katotohanan. Verse 19. Sinabi sa kanya ng babae, Ginoo, napaghalata akong ikaw ay isang propeta. Verse 20. Nagsisamba ang aming mga magulang sa bundok na ito at sinasabi ninyo na sa Jerusalem ay siyang dakong kinakailangang pagsambahan ng mga tao. Yan, noong araw pa yun, noong Old Testament pa yun. Okay. Sa kanya sinabi ni Jesus, babae, paniwalaan mo ako na dumarating ang oras na kahit sa bundok na ito, ni sa Jerusalem ay hindi ninyo sasambahin ng Ama. Verse 22. Sinasamba ninyo ang hindi ninyo naalaman, sinasamba namin ang naalaman namin sapagkat ang kaligtasan ay nanggaling sa mga Hudyo. Verse 23. Datapwat dumarating ang oras at ngayon nga, nasasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa Kanya. Verse 23. Verse 24. Ang Diyos ay Espiritu at ang mga nasa Kanya ay nagsisamba ay kinakailangang magsisamba sa Espiritu at sa katotohanan. Verse 25. Sinabi sa kanya ng babae na nalalaman ko na parito ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo, na pagparito niya ay papahayag niya sa amin ang lahat ng mga bagay. Verse 26, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang nagsasalita sa iyo, ay siya nga. Tinutuos siya yung Mesiyas, si Kristo. 27, at sa ganito nagsidating ang kanyang mga alagad, sila nagtaka sa nakikipagsalitaan sa isang babae. Gayon may walang tao nagsabi at ano ang iyong hinahanap o bakit nakikipagsalitaan ka sa kanya. 28, malapit na. Sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga, ayan na, sa gayoy iniwan ng babae ang kanyang banga ng tubig at napasabay at sinabi sa mga tao, ayan na, take note,
Magsiparito kayo, tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginagawa. Mangyari kaya ito? Ang Kristo? 30. Nagsilabas sila sa bayan at nagsiparoon sa kanya. Next. Samantala, ipinamamanig sa kanya ang mga alagad na nangangasabi, Rabbi, kumain ka? Datapwat, sinabi niya sa kanila, ako'y may pagkain kakain na hindi ninyo nalalaman. Okay? Sorry. Dito pala. Akala ko salamin ko'y dala. Ayan. Nakabita ba na maayos? Okay na. Ayan. Sa verse, meron akong gustong yun dyan. Ayon. Tingnan mo nga yung verse 39. Ayan. Italo mo sa verse 39. Ayan. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya ay nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. Ngayon mga kapatid, ito ang catch natin. Ito, 11:30 na. Paano matitigil ang pagsamba sa maling Diyos? Ang sabi ng Panginoon kanina, kausap niya yung Samaritan woman. Diba? So, darating ang panahon, kasi ang paniwala ng mga Samaritan woman, Northern Kingdom kasi sila na ang sasambahin lamang ang Diyos sa Jerusalem, sinasabi niyo yung mga taga-Hudyo. Sabi naman niya, hindi, darating ang panahon na sasambahin niyo ang Diyos saan man dako. Sasambahin niyo ang Diyos sa Espiritu at katotohanan, hindi sa nakikita. Yan. So, anong dapat gawin ng Panginoon? Anong dapat gawin natin bilang mga mananampalataya para matigil ang pagsamba sa maling Diyos na yan? Kami yung ginawa ni Lord. Nakipag-conversation. Sinishare niya yung mabuting balita. Kapag ang isang tao nakakilala sa Panginoon, kapag ang isang tao sumampalataya kay Kristo, natitigil ang pagsamba niya sa maling Diyos. Amen? Kaya ngayon nandito tayo. At kapag tayo nandito at tinuturuan tayo ng Diyos, patuloy tayong inaayos ng Panginoon. Tinatanggal unti-unti ng Panginoon yung mga maling Diyos sa buhay natin. Amen? Okay, Jasmine. Okay na. Okay. So, anong kailangan gawin para matigil yan? Share the good news. Para mabago ang puso ng tao. Look at Kuya Raymark. Si Kuya Emmer. Si Kuya Raymark, walang puso yan dati. Walang kinikilala yan. At yan talaga, panatiko. Zimbabwean paglinggo. Pero nakakilala sa Panginoon, may nagbago sa kanyang pananaw. Ang tunay niyang sinasamba ngayon ay Diyos na Espiritu at sa pamamagitan ng katotohanan, salita ng Diyos. So tumigil ngayon ang pagsambang mali sa buhay niya. Mga kapatid, bine-bless po yan ngayon. Dati Diyos niya pera, kung paano kumita, ngayon hindi. Priority niya ang Panginoon. Naglalaan siya ng oras. Even si Kuya Emmer. Si Kuya Emmer, palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Kuya Emmer. Na-promote na si Kuya Emmer. Ayun. Bakit? Yung puso niya okay eh. Ang sinasamba niya, tunay na Diyos. At sa pagsamba niya sa tunay na Diyos, natatama ang kanyang mindset. Nagagawa niya isang tabi sa sarili niya. We're not perfect. Of course, nandito tayo. Pero dahil meron tayong ugnayan sa Panginoon, nung tayo sumampalataya kay Kristo, nagagawa mo ng magtagumpay sa mga bagay na yan. Ang priority mo na, si Jesus. Priority mo gawain. And, kasi nga, nung ikaw ay tumanggap kay Kristo, anong binigay sa atin? Meron tayong seal. Binigyan tayo ng Holy Spirit ng Panginoon. Yung Espiritu ng Panginoon binigay sa atin para siyang maging katuwang natin upang matumpak ang ating pagsamba sa Diyos. Binuhay ng Diyos ang ating Espiritu. Noong hindi pa dumarating ating Panginoon, patay tayo sa kasalanan, sabi ng Biblia. Wala tayong kaalaman sa mga spiritual na bagay. Wala. Ayaw mo kamatay sa mga Bible study kasi wala ka nga Espiritu ng Panginoon.
Nung nagkasala si Eva at namadaan, ang sabi ng Diyos, mamamatay kayo. Ang namatay sa kanila ay Espiritu, ugnayan kay Kristo, ugnayan sa Diyos. At dumaloy ito hanggang sa atin, sa panahon natin, hanggang ngayon, dumadaloy. Pero nung ikaw ay nakipag-isa kay Kristo, napuputol ngayon yan. Napuputol ang... Yes po. Pakisuyo nga si ate. Napuputol ang pagsamba sa maling Diyos. At sa halip, dito kayo tumingin sa akin mga kapatid. Dito tayo tumingin. Yan, dito tayo tumingin. Okay. Paupuin na si ate. Yan. Okay po ate. Okay po ate. Ipo po kayo ate. Kumusta po kayo ate? Taga-saan po kayo ate? Taga-Bulak. Okay po. Sa okay. Okay po. So sino po nagsabi sa inyo na makatin kayo rito? Si Kuya Hector po. Third kapatid ko. Hector po. Hector po. Third times. Okay po. Salamat po at naka-attend po kayo. So, okay ba? Okay po. God bless po sa inyo, no? So, balik po tayo mga kapatid. So, ano dapat natin gawin? Bilang mga mananampalataya, share the good news. Ano ang sabi ng Panginoon nung siya'y nag-ascension na? Preach the gospel. Ipangaral niyo ang mabuting balita sa mandako ng mundo. Gawin niyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismo siya sa pangalang Ama, Anak at Espiritu. Turo sumunod sa pinag-uutos ko. At tandaan niyo, verse 20, tandaan niyo, kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Mga kapatid, pag nag-share ka ng gospel, kasama mo ang Panginoon. Kaya may mababago ang buhay. Kung gusto niyo mawala ang korupsyon sa gobyerno, kailangan makakilala sila. Ang pag-asa ngayon ng bayan na to, ang pag-asa ng mundo, ay ang pag-abante ng Ebanghelyo. O, malaki ang sampalataya ko dyan. Bakit? May tinapos ng gawa si Lord eh. Tinarabaho niya yun, may blessing dun eh. Once na isang tao nakakilala sa Diyos, mababago ang pananaw niya tungkol sa Diyos. At sasamba siya sa Espiritu at katotohanan. Amen! Maliligtas ka sa mga maling gawa, sa mga resulta. Sa mga resulta ng mga maling modisyon sa buhay. Bakit? Dahil ang Diyos ang tunay nagbibigay ng direksyon sa iyo. Sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Jesus Christ, died on the cross, give His life for you. Your life will change. Magbabago ang buhay mo. At makakayanan mo bawat hamon ng buhay. Bakit? Kasama mo na siya eh. Matthew 28 verse 20. Kasama niyo ako hanggang sa katapusan ng mundo. Kung kasama mo ang Panginoon, hindi ka dapat makamba. Alam niya ang kanyang gagawin. All you need to do is to stand still. Ano ito? Magtiwala ka, manatili ka dyan, ay gagawin ng Diyos sa buhay mo. Amen? Yan muna isang Panginoon. So, hindi na tayo magpapalit-palit ng Diyos. Hindi na natin kailangan magpalit-palit ng Diyos sapagkat ang Diyos na nakilala natin, na naunawaan natin, ang isang Diyos na magbibigay sa atin ng tunay na buhay at tunay na malaking pag-asa. Huwag mong ubusin ng pera ang buhay mo sa pag-create lagi. Utak mo sa kailangan marami akong pera. Iiwanan mo yan. Darating ang oras, aalis ka rito sa buhay na to. Saan mo iwanan yan? Pero yung relasyon mo sa Panginoon, hindi mawawala yan. Hanggang sa pag-alis mo sa buhay na ito, makakapili mo ang Panginoon. At yun ang pinakamahalaga sa lahat. Amen po? Hindi tayo nag-uusap dito. Hindi kayo pumunta rito para mag-religion tayo rito. Practical na pinag-uusapan na. Real talk lang tayo mga kapatid. Yun lang sabi ng Panginoon sa atin. Walang masama magtrabaho. Yes, para hindi mo iaasa yung sarili mo. Pero, huwag mo i-concentrate sa utak mo. Yan trabaho mo, yan ang magbibigay ng magandang kinabukasan mo. That's not true, kapatid. That's a lie from Satan. English yun. Totoo yan. Kasi nungalingan galing kay Satanas. Kaya ang solusyon, makakilala ang Diyos sa tao upang matigil ang pagpapalit-palit ng Diyos, pagsamba sa maling Diyos, makakilala niya si Kristo, ang Diyos na buhay. Si Jesus na nag-alay ng buhay, nagbigay ng buhay para sa iyo, namatay sa krus ng Kalbaryo upang magkaroon tayo ng maayos na relasyon at ugnayan sa Panginoon. Amen? Palakpakan po natin.
At ako po ay hanggang doon na lamang at ibibigay ko na po kay Bishop. Hinihigal na po ako. Bishop, tay, kayo na po sa karagdagan po. Balik doon sa Jeremiah chapter 2:11. Sa huling parte na po tayo, which is about the prophetic warning. Bakit po warning? Sa nagaganap po sa atin pong kapaligiran, kailangan lang po talaga na ang babala ng Biblia ang atin pong bigyan ng mabigat na pansin. So, babasahin ko po itong muli. 3 bagay po ang nais ko pong ipakita dyan na idudugtong po natin doon sa binanggit po ni Pastor Val. Tagalog na po ito, ipinagpalitbaga ng isang bansa ang kanilang mga Diyos. Tama po yan. Yung mga Diyos-Diyosan ng mga tao noon, lalong-lalo na yung mga pagano, hindi nila iniwan ang kanilang Diyos. At hindi rin sila iniwan ng kanilang Diyos. Pero ang mga Israelita, ipinagpalit nila ang Panginoon. So, anong unang bagay nating makita dyan? Kung titignan po natin, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay hindi po nangangahulugan ng pagdadagdag sa Diyos. O hindi nangangahulugan ng pagdagdag ng Diyos. Pagdaragdag, kundi pagtalikod sa Panginoon. Number 1 po nating makita dyan is the unthinkable comparison. Yung hindi malirip na paghahambing. Unthinkable. Paano mo ipagpapalit ang buhay na Diyos, ang lumikha sa lahat na Diyos sa mga nilikha? Paano mo siya ipagpapalit? Sino po dito mga may asawa? Taas ang kamay. Parang ayaw nyo magtaas ng kamay, no? Takot kayo sa susunod, no? Kaya nyo bang ipagpalit ang asawa ninyo? Kasi ang mga Israelita, maaaring hindi nila ipinagpalit ang kanilang asawa, pero pinagpalit nila ang Diyos. Kaya nga unthinkable comparison. Nung ako po'y nasa ibang bansa, naikwento ko na po ito sa inyo eh. Okay naman po yung kalagayan ko doon. Okay ang posisyon. Lagi ako nakaupo, kaya okay yung posisyon. Okay naman ang kita kasi maliwanag sa lugar namin, kaya okay ang kita. Hindi madilim, maliwanag eh. No? Pero alam nyo mga kapatid, napansin ko, sa kalayaang meron ako, dahil nasa ibang bansa ako, be careful, dun sa mga nagnanais pumunta ng ibang bansa, galing na po ako dun. Inisip ko na rin yun, na sakaling makapunta ako ng ibang bansa, gaganda ang buhay namin. Doon ako maling-mali. Maaring mag-isip ka ng maganda, pero ang maganda sa iyo, maaring hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Bakit kailangan po nating laging isipin na ang ibang bansa ang makapagbibigay sa atin ng pinansyal na kalayaan? Dahil nasanay na ho tayo, nasimulan na tayo mga Pilipino. Noong 1969, grade 1 ako noon. Isang tatay ko sa pinakaunang nakaalis doon sa lugar po ng Norsagaray, sa Bigte, papuntang Guam. Siya yung isa sa kauna-unang nakapunta sa Guam. Mababa pa ang dollar noon. 2:1.
$1, ₱2. Pero napakamura ng bilihin. Kaya maaga pa lang, wala na akong tatay. Na-miss ko yung tatay ko. Ang nakasama ko na lang nanay ko. Mahirap na yung nanay at the same time tatay. Imbalansi po yun. Hindi kayang i-perform ng nanay yung pagiging ama at the same time pagiging nanay. Nanay ka, tatay ka, tatay ka. Kaya kayong dalawa eh. Tatay, nanay. Pag yan pong band na yan na break, nang dahil lang sa magandang kinabukasan, yung kasi ang laging operative word, magandang kinabukasan. Pero kung babalik po tayo sa Biblia, malino na sinasabi ng Biblia, ako lang ang nakakaalam ng mga plano ko sa iyo. Not to harm you, para hindi ka pinsalain, but to prosper you. Ngunit para ikaw ay paunlarin or pasaganain. Ano yung unang pasasaganain? Karakter. Amen. Kailangan yung karakter po natin ay maihulma sa karakter ng Diyos. Kilala po niyo si Naomi? Doon sa Old Testament. Umalis si Naomi doon sa lugar nila dahil tagutom. Umalis sila dahil may nabalitaan sila na sa isang lugar may mga aanihin. So nagpunta sila doon. Kasama ang kanyang mga anak. Kasama ang kanyang asawa. Eto na ngayon. Umalis sila doon sa lugar na kanilang inalisan dahil tagutom at pinuntahan nila isang lugar dahil may tag-ani. Alam niyo ba nangyari? Namatay ang asawa niya, namatay ang dalawang anak niya, ang naiwan lang sa kanya ay ang dalawang manugang. Iniwan pa siya ng isa. Maganda yung iniisip niya para makaiwas sa kagutuman. Nagkakaroon po tayo ng professional exodus dito sa Pilipinas. Why? Kasi maganda ang offer ng ibang bansa. Dolyar sa kanila. Euro, yen, at kung ano pang mataas na currency. O real, or ano pa yung mataas doon sa yung Bahrain. Ano yung currency ng Bahrain? No? Dinar, oo. Matataas ang current ang exchange. Alam niyo ba mga kapatid na the more na mataas ang exchange, mas lalo kang mababago because of the exchange. Exchange eh. Because you look up to the higher exchange rate. Iyan po ang isang bagay na natuklasan ko bilang isang OFW. Kaya isang taon, halos magtatatlong taon pa lang, umalis na po ako ng ibang bansa, bumalik na po ako sa San Mateo. At doon po ako pinagpala ng Panginoon. Tsaka ayokong lumaki yung mga anak ko na hindi ako kasama. Gaganda pa naman ang mga anak ko. Sabi nila. Unthinkable comparison. Even pagan nations do not abandon their gods for non-gods. Tingnan nyo si Chemos didn't leave Moab. Si Dagon didn't leave Philistia. Pagan gods were false, but they were loyal to them. Alin? Maling Diyos, pero tapat ang mga tao doon sa Huwag! Kaya nga napakalaking kabalintunan, mga kapatid. Na kapag nagpunta ka na ibang bansa, yayaman ka. Kung wala kang karakter, kung wala kang disiplina, kahit maigot mo ang buong bansa, purdoy ka pa rin. Babalik ka sa Pilipinas, nanganga ka pa rin. The word change in Hebrew is mur. M-U-R, mur. Meaning exchange, trade, or swap. Alam niyo ang katotohanan dito? Judas' sin is worse than paganism. Mas malala ang kasalanan ng mga taga-Juda kaysa sa mga pagano. Why? Because pagans stayed faithful to a lie. Naging tapat sila
sa kasinungalingan at sila yung taong lumakad palayo sa katotohanan. Tapat sa kasinungalingan, tumalikod sa katotohanan. Yan din po tayo, mga kapatid. Kaya dapat ang tawag sa atin, anak ng Huda. Dagdagan nyo na lang ng S. Kapag galit na galit kayo, anak ka talaga ng Judas. We don't call it idolatry today. We call it upgrading. Pinapaganda natin ang isang pangit na salita, pero mga kapatid, hindi po siya makatutulong kahit anong pagpapalit po natin. Bakit ipinagpalit ng mga taga-Huda ang buhay na Diyos? Yun din po ang malaking katanungan. Pangalawa, dyan sa talatang yan, ngunit ipinagpalit ng aking bayan ang kanilang kaluwalhatian. Kanilang kaluwalhatian. Ano ibig sabihin? Anong kaluwalhatian ng Israel? Walang iba kundi ang Diyos. Siya ang kanilang kaluwalhatian. The insane exchange. Ano yung insane? Kabaliwan. Pag sinabing insanity intact, tuwid ang pag-iisip. Pero pag sinabing insane, baliw ka na nun. But my people have changed their glory. Ipinagpalit ni Huda o ng Huda ang Diyos. Alin ba ang sinasabi dyan? Their glory. Sa Jeremiah 2, verses 2 and 3, He was their beauty, He was their honor, and He was their identity. This covenant language like Bible trading her husband for a stranger. Kaya tinanong ko sa inyo, kaya niyo ba ipagpalit ang inyong asawa? Meron po ako napanood na isang pelikula ni Robert Redford. Kilala niyo ba si Robert Redford? Isa po siyang batikang aktor sa Amerika at kinikilala, icon na po yan, si Robert Redford. Mayaman siya, arkitekto siya eh. Pero nakita niya yung dalawang mag-asawa, na-challenge siya na kaya niyang agawin yung asawa nung lalaki at silang dalawa na. Alam mo ginawa ni Robert Redford? Inoperan niya ng napakalaking pera. Ang nakakalungkot, nasa malalim na kagipitan yung mag-asawa. At for the meantime, tinanggap. Mag-asawa yun, ha? Nag-away pa sila. Nang dahil lang doon. The illicit offer. Panoorin niyo po yun. Hindi ko matandaan yung the whole title. Kayo po, mga kapatid, dumating ba sa buhay niyo na ipinagpalit niyo si Lord? Ang sabi ng Biblia sa Mateo, walang makapaglilingkod sa dalawang Diyos. Ibigin niya ang isa, kamumuhuyan niya ang isa. Yayakapin niya ang isa, tatalikuran niya ang isa. Alam ko, nasa mahigpit kayo mga pangangailangan. At number 1, ang mamot. Kaya kayo nagiging maramot. Totoo naman. Ano ba yung mamot? Pera yun, kapatid. At maraming tao nagiging gahaman sa labi. Lalong-lalo na kapag, halimbawa, magulang mo, mayaman. Magkapatid na kayo, ha? Pagdating sa last will and testament, ano yan? Will and testament, tama? Yung mga mamanahin. Sino po dito ang mga anak na buhay pang mga magulang? May mamanahin ho ba kayo? O tumahimik na lang kayo?
Wala naman pala kayong mamanahin eh. Pero ganun pa man, for the sake of illustration, babanggitin ko rin, kahit wala kayong mamanahin, isipin nyo na lang, meron kayong mamanahin kahit wala. Lalong-lalo na kung marami kayong magkakapatid. Siyempre, ang unang excited yan, yung pinaka-panganay. Sa Israel, ang panganay, double portion. Double portion sa kanya. So, mas malaki ang mana ng panganay. No? Kaya kung titingnan nyo si Iso, ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. No? Nabulsaan ako yung munggo galing sa Pilipinas, hindi naman eh. At maraming magkakapatid ang nagiging magkaaway ng dahil lang sa property, ng dahil sa lupa, ng dahil sa pera. Kaya kami mapalad kami. Dahil yung mga magulang namin, walang ipamamanang material na bagay. Wala. Kaya sariling sikap po mga kapatid. Pero, yung sariling sikap nang dahil din sa kanilang guidelines. Mag-aral kayong mabuti, magtulungan kayong magkakapatid, kung sino ang nakakaangat, tumulong doon sa nangangailangan. Sapagkat bandang huli, walang ibang magtutulungan, kundi kayo-kayo pa rin. Ano yung una? Unthinkable comparison. Pangalawa ay insane exchange. At ang pangatlo ay worthless payoff. Ano ibig sabihin ng worthless? Walang kabuluhan. Kaya po tayo binibigyan ng warning. Baka yung mga pinagtutuunan po natin ng pansin sa bandang huli, wala palang kabuluhan. Baka yung buong puso mo, ibinigay mo doon. Buong buhay mo, ibinigay mo doon. Buong lakas mo, ibinigay mo doon. And then all of a sudden, wala rin palang kabuluhan. So, meron po tayong babala. At patuloy-tuloy po tayong binibigyan ng babala. Galatians 5:16 sabi doon, walk in the Spirit and you will not gratify the flesh. Yun yung sinasabi ni Pastor Val kanina. Paano natin may iwasan ang pagsamba sa Diyos-Diyos? Walk in the Spirit so that you will not gratify the flesh. Mahirap po yan mga kapatid, labanan po yan. Remember Joseph? Kilala niyo si Joseph? Sa Old Testament? Hindi si Joseph Estrada, yung problema na yung anak niya, si Jingo Estrada. Hindi yun. Ang naiwan ni Joseph ay ang kanyang damit. Pero ang dala-dala niya ay ano? Integridad. He left the cloak, but he retained, he went out with him his integrity. Hindi siya nagkasala. Bagamat may pagkakataon dahil babae nang lumalapit sa kanya. Ngayon, ang hirap lumayo sa babae. Di ba Justin? Hirap lumayo sa babae, di ba? Lalo pagkatag-ulan. Hirap. Sino ang pwede kong tanungin dito? Si Paris. Ha? Noong panahon namin, walang selfie. Kaya kahit na anong mga moments namin ng mga jowas ko, hindi yun namin ma-maintain. Walang jowas. Mga jokas. O jowas. Plural yun ah. Plural to. Hindi maano eh. Hindi ma-contain dahil walang selfie. Eh ngayon, meron ng selfie eh. Nahuhulog na nga sa balcony. Namamatay nga, nagsiselfie pa eh. Tara. You flaunt. Ano ibig sabihin ng flaunt? Pinagmamalaki mo, pinagmamayabang mo. Ang alin? Ang bagay na hindi naman dapat na ipagmayabang. Worthless payoff for that which does not profit, no? Sa hindi pinakikinabangan. Worthless.
Ang dami kong kakilalang nasa abroad, lalong-lalo na yung pumutok ang Saudi. Karamihan doon, ang paborito nilang kanta, napakasakit, Kuya Eddie. Alam niyo yung kantang yan, di ba, Jeremiah? Ha? Tatlo yung anak niya nung umalis. Aba, pagbalik, 4 na. Himala! Parang si Birhen Maria naghimala. The worthless fail. Idols give nothing back. Yan po ang totoo. Wala po siyang ibinibigay sa inyo sa katotohanan. Yung Hebrew po na word na Ya'al, meaning benefit, profit, gain. Hindi po kayang ibigayan ng gintong baka. Idols do not help, do not save, and do not satisfy. Katulad ng sinasabi sa Isaiah 44:10. Ano po ang dapat nating makitang katotohanan dito? Every idol is a bad investment. Idol is a bad investment. Ano po yung investment sa Tagalog? Lagak. Yung pinagpapaguran mo. Yung ibinibigay mo lahat ang buhay mo. It is a worthless investment. You give your time, money, and heart, and you get ash in return. Ano yung ash? Abo. Yung bang tipong overtime ka ng overtime, not to offend those who are hard workers. Overtime ka ng overtime, lalo sa Japan, mga kapatid. Nung una, asiwa ako dahil pagpasok namin ng train o pagsakay namin ng train, ang mga tao doon nakaganon lang. Nakasaksak yung kanilang mga earphone, mga earplugs, at yung iba naman naggaganon. Alam niyo ho ba, ngayon ko lang napagtanto na wala naman silang magagawa eh. Dahil ang kanilang karakter, kapag ikaw ay may trabaho, kailangan mong makisama sa iyong amo. Sa Pilipinas, hindi. Iba ang karakter natin pagdating sa trabaho, lagi kang late. At pagdating mo sa opisina, hahatakin mo yung tokador, yung drawer, at kukunin mo ang lipstick. 5 minutes. Pupunta ka sa CR, 15 minutes. Uupo ka, magsusuklay ka, another 5 minutes. Maya-maya, tatawag ka sa telepono, 15 minutes. Tapos ang isang araw, wala kang nagawa. Tapos, itaas ang sweldo! Itaas ang sweldo! Itaas mo muna ang moral mo, kapatid. No? Itaas! Itaas! Kapag ikaw ay pinagpapala, huwag mong bawasan ang binibigay mo sa Panginoon. Lalo lumang dagdagan. Yes, generosity is enhanced or sinasuggest ng bagong tipan. Kasi yung Old Testament, 10% lang eh. Maliit yun. 10% lang. But the New Testament is calling us to give more. Why? Because God is giving you more and more. Kaya salamat kay Brother Emerson sa napakasarap na Jollibee. Hindi ako nakakain ng chicken. Ha? Ha? Kaya nga sinabi ko, hindi ako nakakain ng chicken dahil wala naman talagang chicken. Ano ba kayo? Are you with me? Oh. Pero salamat sa kapatid nito. Na-promote, sabi nyo? Hindi niya sinasabi. Anong promotion niya? Regular na. Ha? Regular na. Regular na? Ibig sabihin, normal na. Hindi, abnormal pala sa dati. Okay. Praise the Lord. Regular na. Plantilla na yan, mga kapatid. Kabibigay lang ng mid-year bonus, ha? Baka niya pinambili mo ng Jollibee. Sabi ko na eh. Malakas akong kumutob, kapatid. Anyway, mga kapatid, tandaan po natin yung 3 bagay. Unthinkable comparison. Ano isa? Ha? Insane exchange at sige, ulitin natin nang walang magbabasa doon sa kanilang kodigo. Habang sumasagot ka,
Nagbabasa kayo eh. Di ba, alam ko namang naintindihan nyo yan. Check your ROI. Ano ba yung ROI? Return of investment. What are you pouring your life into? Ano yung pinagbubuhusan mo ng buong buhay mo? At ano ang naging pakinabang? Nung nag-resign po ako doon sa opisina, nabanggit ko po ito sa inyo, di ba? Nung nakaraan. Nag-resign po ako sa Umico, ang gandang kumpanya, mga kapatid. Ang dami ko napupuntahang lugar libre. Ang dami ko natitirhan ng mga hotel libre. Ang dami ko nakakainang masarap libre. Sa Zamboanga, 2 hotel lang ang the best dyan, yung Orchid at saka Lantaka. Doon po ako sa Lantaka. Pagbukas ko ng bintana, nakita ko na yung mga Vinta. Alam niyo ba yung mga Vinta? Ay, bilhin na kayo. Vinta. Ay, wala. Vinta yung colored na bangka, yung may mga layag. Vinta. No? What does it profit you? O lalo kayo nagkakaroon ng anxiety. Naku, ito na naman. Hindi pa tayo sumusunod to. Ito na. Si Judith, laging bumabalik. Binabalikan ako ni Judith. Hindi nyo kilala si Judith. Napuputulan na kayo ng kuryente, hindi nyo pa rin kilala. Anxiety won't add a day to your life, sabi nga ng Mateo. Likes won't heal your soul. Hindi po yan hindi po magpapagaling ng inyong kaluluwa. Hustle won't give you rest. Ano yung hustle? Yung aligaga ka. Hindi ka makakapagpahinga. The best time na magpahinga sa Panginoon ay sa panahon na pinakamabigat na meron kang problema. Ilang beses ko na pong napagtanto yan, mga kapatid. So, hindi ko na po tatagalan dahil matagal na po akong nagsasalita. Rating ko po, mga kapatid. Kumusta po ang inyong pinagtutuunan ng inyong time, talent, and treasure? Ang oras ninyo. Nakakapag-pray pa po ba kayo? It doesn't matter kung anong oras kayo nananalangin. But the point is, nananalangin po ba kayo? Do you enjoy talking to God? Do you enjoy talking to an invisible God, yung Diyos na hindi mo nakikita, but you can feel His presence, overwhelming presence, lalo ka pa nagpupuri ka. Yung bang tipo umiiyak ka pa? Do you enjoy reading the Bible? 3 chapters in Old Testament, 1 chapter in New Testament. Do you still enjoy, or you don't have time anymore to pray and you don't have time anymore to read your Bible? What you feed your mind, what you feed your soul, what you feed your heart, that's you. You eat what you are. You are what you eat. Kung kumakain ka ng masustansya, malusog ka. Pero kung kumakain ka ng junk foods, magkakaroon ka ng colon cancer. So you choose. Kristiyano ka, na pwede kang mamatay ng cancer. At hindi ka Kristiyano, mamamatay ka rin ng cancer. Alin doon ang pipiliin mo? Dahil pareho tayong mamamatay. Yung hindi Christian na mamamatay ng colon cancer, takot na takot yung mamatay. Lagi magpapa-offer yun. Pero yung Kristiyanong may colon cancer, sasabihin niya, Diyos na ang bahala. To live is for me to live is Christ, and to die is gain. So, tingnan nyo lang. Dito na ako magtatapos kasi ginawa ng ilustrasyon ni si Nanay Florentina eh. Hindi ko matandaan kung kailan unang dumalo si Nanay Florentina dito sa church. Doon pa yan sa Libtong, mga kapatid. Hanggang sa nalipat siya dito at pansamantala, nahiwalay siya sa amin. Pero nung dinala kami dito ng Panginoon, hinanap kami ni Nanay Florentina. Yun yung pusong naghahanap. And from then on, hindi na naputol ang kanyang pagdalo dito sa church. Ilan taong ka na, Nay? 71? 70 years old. Nakikita ko na si Nanay, naglalakad yan. Minsan, pag may nakita siyang bote, kukunin niya. Alam niya na, to make both ends meet. Pero wala siyang dahilan para hindi dumalo. Minsan nga, hindi siya nasabihan agad na walang gawa, ay magpupunta pa dito yon. At para hindi na siya pumunta na hindi masasayang kanyang oras,
Pupunta siya ng maaga magtatanong, may gawain ba tayo mamaya? Kapag sinabing meron, aatin ako. Kasi minsan nagpunta siya, wala palang gawain eh. Excited siya dumalo ng gawain. If there is one excellent way of putting your faith into action, look at the one older than you. Yung matandang tignan ninyo, paano siya lumalapit sa Diyos sa kabila ng kanyang una katandaan. Kasi nagdidiminis na lahat kapag tumatanda eh. Ako, sumasakit na ang balakang ko. Sumasakit na rin ang mata ko dahil hirap na rin. Marami na kasi itong nakakita eh. Umikot na naman ang utak nitong si Val Cruz. Si Raymar kasi, nasisipan. Minsan naman, namamanhid na yung kamay ko. Marami na ako kasing nahawakan to. Marami nang nabilang to. Sumasakit na rin yung utak ko. Marami na ako kasing naisip to. Sumasakit na rin yung paa ko. Marami na rin ako napuntahan. At sumasakit na yung buong katawan ko. Marami na rin kasi akong pinaglagyan. Pero higit sa lahat, salamat sa Diyos. Kasi nahabag siya sa akin, pinili niya ako. Dahil kung hindi na tayo nagkita-kita. Salamat sa kataas-taasang Diyos. Sa December po ay ating po ay ika-20 taon ng pagkakatatag ng PLCFCCI. Iniimbitahan ko kayo ng maaga. Huwag po kayong mawawala. Magdala na rin kayo ng pagkain. Kanya-kanyang dala. Joke lang. Baka hindi na kayo pumunta. Sa June 7 po ay anniversary po ng church po natin sa Tabunan, Quezon. Ayun, bilis 9 taon pero hindi tayo natabunan. Kasi nasalaan. No? 9 taon na po ang ating church doon sa pangunguna po ng lingkod ng Diyos, si Pastor Rene at ang kanyang kabiyak, si Kumadrona Chona. So, panalangin niyo po na maging maluwalhati po ang aming paglalakbay sa aalis po kami ng June 5, babalik po kami ng June 8. Baka magpalipas po kami ng isang araw. So tayong lahat po ay tumayo. Palakpakan po natin ng Panginoon. At malapit na rin lumabas ang